Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon sa Book of First Chronica, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Makalipas ang ilang panahon, namatay si Nahas, hari ng mga Amonita, at ang anak niya na si Hanun ang pumalit sa kanya bilang hari. Sinabi ni David, pakikitaan ko ng kabutihan si Hanun dahil naging mabuti ng ama niya sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal na David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amonita na sa kanilang hari, inisip niyo ba na pinaparangalan ni David ang ama sa pamagitan ng pagpadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan ninyo? Hindi, ipinadala niya ang mga taong yan para magmanman sa lupain natin at wasakin ito. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ilalahad ngayong gabi ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 19, talata 4 hanggang 6. Dahil dito ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David, pinaihitan ng balbas at ginupit ang kanilang kasuotan at pinauwing nakahubo. Ngunit nahiya silang umuwi. Nang malaman ni David ang nangyari, iniutos niyang salubungin ang mga ito at ipinagbilin na sa Jericho muna pansamantalang manatili hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Alam ng mga Amonita na ang ginawa nila ay ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanun ng 35,000 kilong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Soba upang umupa ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga lupain iyon. Ilaan po, amin. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa unang Kronika, chapter 19, verses 7 to 8. Ang bilang ng mga karwahe at mga ngarwahe ay 32,000. Sumama rin sa kanila ang hari ng Maaka at ang mga sundalo nito. Nagkampo sila malapit sa Medeba at naghanda rin ang mga Amonita at lumabas sa bayan nila upang makipaglaban. Nang mabalitaan nito ni David, isinugo niya si Joab at ang lahat ng matatapang na sundalo upang labanan sila. Pumuesto ang mga Amonita sa pakikipaglaban sa may pintuan ng kanilang lungsod, habang ang mga hari na sumama sa kanila ay pumuesto sa kapatagan. Amen. God bless po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 19 verse 10 to 11. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabi ito ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 19, versikulo 12 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Sinabi ni Joab kay Abishai, kung makikita mo na parang matatalo kami ng mga Arameo, tulungan ninyo kami. Pero kung kayo naman ang parang matatalo ng Amonita, tutulungan namin kayo. Magpakatag tayo at buong tapang na pagpaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya. Sumalakay siya na Joab at mga tauhan niya sa mga Arameo at nagsitakas ang Arameo sa kanila. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 19 verses 15 to 17. Nang makita ng mga Amonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Hinabol naman sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos bumalik na si Joab sa Jerusalem. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang kalaban-laban sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng ilog Euphrates. Tumulong naman ang pangkat na pinamumunuan ni Sophak, pinuno ng hukbo ni Hadadezer. Agad namang ibinalita ito kay David at noon di inihanda niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa pakikipaglaban. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless us.
din ang Panginoon at tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 19 verse 18 to 19 ang itinalaga po sa atin. Sabi po dito, at tumakas sa mga taga-Syria mula sa harap ng Israel at pumatay si David ng 7,000 mga naka-chariot, no? At mga sundalo na 4,000 na mga ngabayo. Napatay rin niya si Shopak, ang punong kapitan hukbo, at na makita ng mga alipin ni Hadadezer na sila'y natalo sa harap ng Israel, sila'y nakipagpayapa kay David at naging mga lingkod niya. At hindi na tinulungan pa ng mga taga-Syria ang mga anak ni Hamon. So dito po natin makikita, no, nung bagamat si David ang namuno do sa labanan, ay malinaw po na yung tagumpay ay talaga po mula po ito sa Diyos, no? Sapagkat hindi po sapat sa dami ng sundalo o lakas ng armas ang pagkakapanalo sa labanan, kundi kapag ang Diyos po yung kakampi po natin, ay garantisado po yung tagumpay. At dito po natin makikita na talagang mapapahiya po talaga yung kaaway, no? Kapag ang Diyos ang tumutulong po sa atin, no? Kaya yung mga taga-Syria at Amon ay talagang matatalo po talaga sila sapagkat ang tumutulong sa mga Israelita ay ang Panginoon. So dito makikita din natin, no, na kapag yung Diyos yung nasusunod, no, talagang yung dating kaaway ni David ay nakipagkasundo na sa kanya at na kumbaga mabuti yung layunin, no, ni David, pero minasama ito. Pero nagkaroon ng pag-aaway, naobliga silang makipagkasundo kay David. So dito po natin makikita na talagang ang digmaan po ay nauuwi po talaga yan, no? Kumbaga sabi nga, there's appointed time for everything, no? There's appointed time for war and appointed time for peace, no? Pagkatapos po ng digmaan ay nagkaroon po sila ng kapayapaan.